siya rin ang chairman ng small committee, siya lang makakasagot ng mga tanong, di ba? Lahat ng gusto natin itanong, siya dapat ang makasagot, di ba? Sino ba ang proponent? Siya lang makakasagot nun kasi walang records di ba? So, yun. Pero kung Toby, ito nga, no, ipapangalanan ko na kasi alam naman natin lahat na yung dating chairman. Congressman pa naman siya, si Saldico. Saldico, So, sabi niya, Committee on Appropriations, 20% yata, parang gano'n. So, kaya siguro ngayon dapat maintindihan ng tao kung bakit talagang hinahanap ko yung small committee report of 2025. Dahil sa small committee report ng 2025, doon dapat nakalagay kung sino yung proponent. Sino yung proponent ng amendment, saan nagbawas, at saan dinala yung proyekto. Kaya napakahalaga nun, di ba? Tapos, konektado yung sinasabi ni Senator Ping tsaka ni Mayor Magalong kasi ang may alam ng proponent is the Committee on Appropriation. Ayan nga ho ang pag-uusapan natin ngayon mga ka-reaction update PH. Mantakin ho ninyo itong si Toby Chanko. Hinahamon si Saldico. Ilabas mo ang mga ghost project. Ilabas mo ang mga pondong nawawala sa gobyerno. Diba? Dito tumama ngayon si Toby Chanko mga ka-update. Mukhang magkalaban ho sila. Ayaw hong dungisan ni Toby Chanko ang pangalan niya. Lalo na congressman ho. Labas nyo ang kaban ng bayan, Saldico at Tambaluslos. Dito mga kabit, mukhang magkakainitan nga etong mga kongresista patungkol dito sa mga ghost project na ulit-ulit iniimbestigahan wala pa rin ho nakikita. Dito mga update, pakinggan ho natin itong naging patutsada nga ni Toby Chanko dito kay Saldico kung saan sinupalpal ho niya at itong si Tambol. I'm sure nag-monitor po kayo ng privilege speech ni Senator Ping Lacson kahapon. Ano po yung ano yung pinaka kumbaga tumatak sa inyo? Meron pa bang punto na nilatag na talagang kinagulat nyo pa? Hindi, okay. Ang talagang nakita natin doon, the biggest of all crooks, ang pinakamalaking kinuha doon sa proyekto ay yung proponent, di ba? Sabi niya yata doon na 25 to 30%. Kung di ako nagkakamali, no? 20 to 25% yung project proponent. Saka yung naghanap ng pondo para sa project. O yun na nga, di ba? So 20-25%. So yan ang biggest of all crooks, di ba? Di ba doon naman sa kay Mayor Magalong, ang sabi niya, Committee on Appropriations, 20% yata, parang gano'n. So, kaya siguro ngayon dapat maintindihan ng tao kung bakit talagang hinahanap ko yung small committee report of 2025. Dahil sa small committee report ng 2025, doon dapat nakalagay kung sino yung proponent. Sino yung proponent ng amendment, sa Diba? Sa gusto ng pagpapaimbestigahan nitong ni Toby Chanko mga kabit, gusto niya rin hong malinis ang pangalan niya sa mga, siyempre mga kabit, dahil kongresista sa Kamara, marami hong nadadamay na congressman. Kahit na malinis po ang intensyon nila, may mga congressman talagang madadamay at madadamay dyan sa mga ghost project. Kasi mantagin po ninyo, milyon, bilyon ho ang usapan. Hindi ho maliit na bagay. Kaya nga itong si Magalong, nabira kay Goma. Huwag ka daw mag-ingay dyan, Magalong. Asikasuhin mo yung lugar mo. Diba? Siyempre, ito naman, hindi ho natin masisisi itong si Goma o si Richard Gomez, mga kapatid, kasi isa ho siyang congressman. Nililinis niya rin ho ang kanyang pangalan. Pero dito sa mga isinisiwalat ni Toby Chanko, mga kapatid, talaga naman po nakakapangilabot. Kailangan maimbestagahan itong si Saldico at si Tambaluslos. Kasi mga kapatid, malaking pera. Bilyon-bilyon ho ang nawawalang pera. Diba? Ghost project nga ho. Wala hong napapatayo, wala hong napapagawa. Puro blanco. Pirmado na hong tapos na sa kontrata.
Pero wala hong proyektong sinisimulan. Ganyan po kawalang hiya ang mga kongresistang tanggap ng pera tapos walang ipinapagawa. Di ba? Ang nagbawas at saan dinala yung proyekto. Kaya napakahalaga nun, di ba? Tapos, konektado yung sinasabi ni Senator Ping tsaka ni Mayor Magalong kasi ang may alam ng proponent is the Committee on Appropriations. So, Kong Toby... Ako, meron akong record ng ibang mga proponents. Yeah. Oo. But I was going to ask Kong Toby, bigo ka pa rin, no? Kasi you gave them 5 Alam ko minutes. kung sino yung mga proponents. Oh. O, sino yung mga proponents? Pwede mo ng pangalanan? Or... Pag hindi sila nagsabi ng totoo, we will prove them wrong. Okay. No, kasi... Pero wala na, Pat P. Oo. Okay, tapos na tayo doon. Okay. Wala talaga doon sa present Committee on Apro yun. Kaya nga sabi ko, tanongin yung COMSEC kasi yung COMSEC is the same COMSEC. Oh. Pero up to yesterday, wala pang napapadala sa akin. So wala talaga yon. Walang report, walang minutes. Ang balita ko ngayon, siyempre ayon sa aking mga sources, yung small committee na yon ay sinusubukan nilang mag-doktor ng report. No? But okay, all roads now lead to only one person, and that is the former chairman of the Committee on Appropriations siya rin ang chairman ng small committee. Siya lang makakasagot ng mga tanong, di ba? Lahat ng gusto natin itanong, siya dapat ang makasagot, di ba? Sino ba ang proponent? Siya lang makakasagot nun kasi walang records, di ba? So, yun. Pero Kong Toby, ito nga, no, ipapangalanan ko na kasi alam naman natin lahat na yung dating chairman. Congressman pa naman siya, si Saldico. Saldico. So he's an incumbent congressman. And was he there during the hearing and did he make any manifestation to explain? Or did you ask him? Wala siya. I haven't seen him this Congress. He's not yet here. Seen him. Hindi pa kami nagkita ever since nagsimula yung 20th Congress. Diba? Derechahan na rin po kasi yan, mga abdi. Pinangalanan na nga si Saldico. Kailangan imbestigahan kung saan niya dinadala ang pera, ang pondo dyan sa Ghost Project. Diba? Malaking pera po yan. Malaking dagok sa ating mga kababayan yan. Kasi nagbabayad ho tayo. Nagbabayad ho tayo ng buwis para sa ikauunlad ng ating bayan. Pero saan napupunta? Saan napupunta? Napupunta ho sa bulsa ng mga animal na yan. Yung mga kurakot dyan ng mga kongresista. Tapos ito pa mga kabdita, basahin lang ho natin. Ito ngang Malacanang, may patutsada na naman. Malacanang, di gagayain Senado sa drug testing ng mga opisyal. We do not need imitate that kasi ginagawa namin yan hindi original. Diba? Ano pa ba ang inilalabas nila dito o pinapatutsada nila? Pinapakita lang ho nilang takot ho silang magpa-drug test o magpa-hair follicle test. Takot ho silang mabuking ang amo nila na bangag. Yan po ang nakakatawa din. Kailangan malaman ng taong bayan kung may gumagamit ba dyan sa Malacanang. Kasi ayaw nila. Ayaw nila magkabukingan o malaman ng taong bayan na mag-positive ang presidente. Malaking kahihiyan ho yan. Diba? Mantakin mo yun yung taong bayan na hihingi ng pagpapa-hair follicle test dyan sa gobyerno. Dyan nga sa isinusulong ni Senator Robin. Ayaw ho nila. Diba? Ganyan ho katalamak ang mga tao dyan. Diba? Ngayon mga update, pakinggan naman ho natin. Ito pa ring flood control. Pero sa pangunguna naman ni Maharlika. Ayan mga update, simulan na rin ho natin ito para hindi the need to hold accountable those responsible for facilitating the
proliferation of agricultural smuggling in the country, particularly those involved in the misdeclaration and under-evaluation of agricultural imports. So, ayan ang mga pangalan. He identified the purported brokers, imports, and facilitators as Michael Ma, Lujin Ang, Andrew Chang, Beverly Perez, Aaron, Manuel Tan, Dia Cruz, Jun Damate, Lucio Tan, and Jerry Teves, at marami pang iba. Bakit pinapakita ko yan, mga kababayan? Putangay na, nakailan silang privileged speech. Ang bottom line dito, kahit na ano pang ilabas yan ni Lacson, na may ganito, may ganyan. Ano gagawin after that? Pasikat lang. After privileged speech. Yung Swansing na yan. Ano nangyari dyan na in-expose ko? Yung Michael Ma, ulitin natin. Na inappoint pa yan ni Bangag. Okay? Inappoint pa ni Bangag yan. Ito yan, oh. Kasama ni Satanas. Oh, hi. You guys are great. Thanks for the support. Okay, thank you very much. Sama-sama tayo. Babago muli. Okay, naalala nyo yan. Okay? Yan yung isa sa pinangalanan doon ni Swansing na smuggler. Na yan ang paulit-ulit kong sinasabi sa inyo na ginawa pang special envoy to China. Then yung si Rubio, inappoint pa ni Bangag. So walang kwenta lahat yung kaputahan na yan. Kahit ano pang gawin. Purihin si Lacson, purihin si Bangag. Wala rin kwenta kasi after that, wala namang ginagawa. Ito isa pa. Bureau of Customs. Pangilan na? Siya mismo ha? Okay, hanggang sa nagbago lang sa mga ilan. So, si Mark, sasabi sa'yo, tapos, okay na, kumpleto na yung koleksyon mula sa 7 to 12 people. Ito na, bigay sa'yo. Ikaw naman, sasabihin mo na kayo din, Rubio. Boss, ito na, kumpleto na yung koleksyon. Ihatid mo na sa bahay niya, sa Tigolis Village. Pagkadating mo doon sa gate, lalabas na si Ben. Iabot mo na sa kanya yung plastic. Kasama ka na ba yung nag-aabas dito? Pinibigyan ka niya ng sahod, parang parte mo. So magkano? Okay. Ha? Pinakamababa, 5,000. Pinakamataas ang po. Paano si Mark? Siya yung... Okay, katulad yan. 2017 yan, sa Bureau of Customs. Isinawalat ko na lahat sa inyo yan. Yung ano na yan, yung whistleblower na yan, sinasabi na si Bienvenido Rubio ay kasabwat sa extortion, bribery, pagnanakaw, lahat. Ano nangyari? Ayun, no, may patuto na may nangyari ba kay Rubio? Inappoint pa sa Bureau of Customs at patuloy ang kanilang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Here's another thing. Ito si Horacio. Lahat. Papalakbak pa tayo pag nag-privilege speech sila. O, ito si Horacio Swansing. Would like to request the Committee on Ways and Means to issue subpoenas for the following brokers, importers, facilitators, allegedly involved in large-scale agricultural smuggling in local ports and around the Philippines. Namely, Michael Ma, Lujin Ang. Anyway, napakita nyo na yun. Kaya ako binabalikan sa inyo, wala namang kwenta yung kaputang inahan nilang mga privileged speech, mga kababayan. Wala rin mangyayari dyan dahil nga drama 101. Dahil ang puno ng kawatan sa Pilipinas mismo ang gobyerno ni Bangag. Halos lahat yan sa Kongreso, sa Senado ay mga magnanakaw. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang dapat talaga yan ay igarote yung mga hayop na yan. Hindi na kayo matakatakas yan, puro na lang sarsuela, puro na lang palabas ang ginagawa sa inyo. Natuwa ka ba kay Lacson dahil nag-privilege speech siya? At yan ngayon ang headline. Tignan natin. Yan ngayon ang headline, mga kababayan. Pag pumunta ka sa... Dali, ha? Tignan natin to. Okay. Ang headline, wala naman talagang ang mga dyaryo, yung mga tagapagbalita, ganyan naman talaga yung kanilang trabaho. Oh, Representative Panaligan naglabas ng patunay kaugnay ng issue sa flood control. Ipinresenta ni Oriental Mindoro 1st District Arnan Panaligan ang kanyang sulat kay Department of Public Works
Highways Secretary Manny Bonoan noong July 31, 2024, nakasaad sa naturang sulat ang kanyang panawagan na i-reassess at kumpunihin ng ng ahensya ang nasirang bagong gawang flood control project sa lugar. So ito ang magpapatunay na hindi tayo proponent, hindi tayo nag-fund dyan. Tayo'y walang kinalaman sa implementation yan, kaya nga ako sumulat, July 2024 pa yan, kasi noong July 24 may nasira rin, sabi niya. Kasi itong si First District Anan Panaligan ay pinangalanan nga ni Lacson na, isa sa nagbenepisyo dito sa flood control na ito. What else? Ano pa? Puro flood control. Flooded gates of corruption, binunyag ni Ping Lacson, puro ganyan. Diba, sikat si Ping Lacson. Nagpasalamat kay Bangag. Ayan, si Ping Lacson. Ano sabi dito? Tingnan mo. Ano pa? Puro lahat. Okay. Nagalit si President Bangag nang mabisto niya ang isa umanong ghost flood control project sa Bulacan. Ay, nako. Lahat ito kajotahan. Wala na lahat yan. Kaya nga, garote nyo na yan. Lahat ito wala. Nakita nyo? Kaya ako pinakita sa inyo mga previous speech. Yung mga previous speeches ng mga hayop. Kunyari, aanuhin itong mga tiwali sa Bureau of Customs. Ganon din si Ping Lacson. Ano nangyari doon? May nangyari ba? In 2017, sa privilege speech niya? Nahuli ba ito sila Rubio? Nakulong ba sila? Ibinitay ba sila? O wala tayong parusang ganyan. Nagurgor ba sila? O nakulong man lang para makabayad sila sa kaputahan nila? And now, here we go again. Speech ni Lacson, Speech ni ganito, ni ganyan. Speech si Tiangco, Lahat yan scripted. Sabi ko nga, diversion yan sa tunay na issue na ang adik niyong presidente ay patuloy na naglulustay ng pera ng bayan at ang pinakamagandang imbestigan niyan, yung addiction nila, yung pulboronic effects dito sa Beverly Hills. Nasangkot ang gobyerno ni Marcos Jr., si Lisa Tanas, ginastos ang pera ng bayan at may namatay pa silang kasama dito at huling-huli na yung kanilang Deputy Undersecretary na si Dina Arroyo Tantoco ay addictus benedictus at recorded dito sa Beverly Hills Police. At ang imbestigahan nyo, Lacson, kung para talaga kayo sa bayan, yung kidnapping na ginawa ni Lisa Tanas. Diba? Ang pagidnap nila dito sa dalawang bata sa Turkey, nakasabwat yung tatay mismo, si Francis Lloyd Tichua, na ayan, ang dami ring anomalyang negosyo, kasabwat si Lisa Tanas at si Marcos Jr. Kaya yung mga kapjutahan ninyo, wala yung kwenta, puro drama 101 lang. Bakit hindi nyo imbestigahan si Lisa Tanas, si James Kumar, na nahuli mismo doon sa video na pinangalanan during PDEA leaks hearing na magpapagorgor kay Agent Morales. Si Lisa, bakit ayaw niya imbestigahan yan? Itong kaputahang flood control, sumbong kayo kay Bangag, Wala na pag-asa Pilipinas, mabubulok kayong lahat sa baha. I'm telling you, mabubulok kayong lahat sa baha hanggat patuloy kayong hindi kumikilos dito sa bangag-bangag na ito. Di ba? Wala na mangyayari sa bayan natin. Imagine mo, nag-post ako, ito, pakita ko lang to sa inyo. May pinost ako in the past, okay, tingnan natin, ito si Boljakan. Ano ba ginagawa ni Palangga? I think dito. Okay, tingnan natin to. Dami naman post ni Palangga. Okay, dami. Pasawa kayo. Andyan pala sa ating Okay. What's that? Yeah. Oh my goodness. Tingnan mo tignan nyo to Post ni Baby Doll Maharlika. Ni Baby Doll. Baby Doll Maharlika. Alright. Tignan natin to si Baby Doll Maharlika. Okay. Here we go. Baby Doll. Okay. Share screen tayo. Share screen. Oh, yan. Nakita niyo ba yung post ni Palangging nyo? Okay. Tignan niyo yung post ko. Alright. Nakita niyo yan? 12 years ago, in 2013, hindi pa pinapanganak si Maharlika dyan. Galit na palang lola ninyo. Ayan, may pinost ako. On this day, nakita ko kasi lumalabas yung on this day, di ba? Habang nagpapasarap,
Tandaan niyo yung data, August 19 yan, no? Nakalagay, oh. Habang nagpapasarap, shinare ko lang yung isang page na nag-share niyan tungkol sa baha. Panahon niya ni Janet Lim Napoles, nakasabwat din si Marcos Jr. dyan sa PDAF na yan. Sa flood control na yan. Kabasabot si Marcos Jr. dyan. Habang nagpapasarap ang mga kawatang politiko sa kultong Dilaw Jabnoy, ganyan ako mag-post dati. At ang jutang Jenny na matagal ko nang ginagamit. Habang nagpapasarap ang mga kawatang politiko sa kultong Dilaw Jabnoy na jutang Jenny ng gobyerno at mga kasabwat ni Janet Napoles, nagdurusa ang mga kababayan ko, nakakagalit ang mga ganid na magnanakaw sa kaba ng bayan, mga walang puso na nasa gobyerno. Ito naman ang sinapit, I'm referring the picture below. Ito naman ang sinapit ng mga kawawang Pilipino. Sana sila na lang ang lumubog at magurgur sa baha. You see that gurgur? That's really my word. Mga walang iya, inuubos ang taxpayers' money. Alright? So yan mga kababayan. 12 years ago, galit na galit ako sa mga jutang Ginang Kawatan ng pondo sa flood control. Hanggang ngayon, eto pa rin ang problema ng bayan natin. Jutang ina. Hanggat hindi kayo kumikilos para wakasan ang mga bangag at kawatan habang buhay ang baha at kahirapan sa ating bayan. What do you think? 12 years ago, hindi naman ako bago sa Amerika, no? August 19. Yun yung nakikita ko pag binabaha kayo. Nasasaktan kami, not only me. Tayo dito, mga nasa Amerika, nasa Europa, nasa Asia, dahil nakikita natin ang sinapit ng ating bayan. See that? That's during Napoles time. Okay? Nasaan yun? Okay, during Napoles time. Ayan, may share tayo. So lahat yan, mga kababayan, wala nang kwenta, wala kaputahan lang dahil ito, babalikan natin uli. Lahat, binalikan na natin nakaraan. I think sa susunod kong mga vlog, balik tanaw tayo. Okay? See that? Paano mo paniniwalaan yan? Mismo si Marcos Jr. nasangkot dyan. Mga kababayan, nasangkot yan sa, plunder raps filed versus Bongbong Marcos over 205 million pork barrel. Okay? Pork barrel scam. A group calling itself Ibalik ang Bilyones ng Mamamayan on Wednesday filed a complaint of plunder against Senator Marcos Bangag Jr. for alleged involvement in the multi-billion peso pork barrel scam. In an 18-page complaint filed before the Office of the Ombudsman, IBBM led by its spokesperson Rafael David said Marcos' former consultant Catherine Maya Santos. Di ba? Yang Maya Santos na yan. And the alleged pork barrel scam mastermind Janet Lim Napoles must be investigated for violation of Republic Act The complaint stemmed from Marcos' alleged allocation 205 million pesos worth of his priority assistance fund o pork barrel, So ano pa? Habang buhay kayong ganyan, sabi ni Joan Patoha, ano pa? Sangkot si Bangag, hindi lang yung pork barrel scam, yung pamilya niya, kilalang klepto sa buong mundo, sa buong mundo. Wala nang pagbabago. Wala nang pagbabago ang Pilipinas dahil pinasok na naman tayo ng bangag ng Marcos na magnanakaw. Sabi ni Jerry Silpuno, Mama Arlica, balita po sa news, Pastor Apollo Kibuloy nag-request ang US para ito'y madala sa US para harapin ang mga kaso nito sa Amerika. Ang pagkakaalam ko dyan, yes, nabasa ko yon. Ang pagkakaalam ko dyan, mga palangga, hindi yata siya pwede ma-extradite kasi may ongoing siyang case. Naalala ko yan, isa yan sa expose ko na i-extradite. Di ba, naalala nyo? Where's that phone? Okay, balikan natin. Sige, mamaya na si Pastor Kibuloy. Pero tapusin ko muna itong thought ko dito kay Bangag Jr. So itong issue na yan sa flood control na yan, wala na tayong maaasahan dyan, mga kababayan. Teka lang nga. Okay, may titignan lang ako dito sa ating puting ahas. Okay. Here we go. Puting ahas. Kibuloy extradition. Okay. Kibuloy. Okay. Buloy. Okay. Extradition. Okay. Kibuloy. Okay. Here we go. All right. Expect. Ito tignan nyo. Ayan tignan nyo to.
November 22, 2023. Teka lang, hindi po kami, hingi po kami buwan. Okay. Tignan ko lang to. Kibuloy. Expect na mga tao, Madam, SMI Kibuloy naman ang isusunod. Teka, dahil lang. Ito pa prediction ng Oplan. Okay. Okay. Yung Oplan eliminate. Okay. Seryoso yung breast. Nakita niyo ba to? Ayan o. Wala. So anyway, yung tungkol kay Pastor Kibuloy, 2023 pa lang sinabi ko na yan, di ba? Na i-dismiss actually yung mga kaso niya, i-dismiss yung mga case niya doon sa Davao before, yung mga i-final sa kanya para ma-extradite siya papunta dito sa Amerika. So I don't know kung i-dismiss ba nila ng gobyerno ni Bangag sa ang mga kaso ni Pastor Kibuloy kasi according sa batas, based on explanation, I think si Harry nag-explain din yan, hindi siya pwedeng ipa-extradite hanggat may mga existing cases siya o criminal cases sa Pilipinas. So, nabasa ko yun. Yes, sabi ni Russell Theory, sa dami ng hearing at mga pagtawag sa Senado, Amy Marcos ni isa walang nakulong. Kaya nga,